Sa mga lalaking 60 anyos pataas, sasabihin ko ito ng malinaw hanggat maari. Kung patuloy ninyong kakainin ang 5 sikat na nuts na ito, maaring dahan-dahan ninyong pinapatay ang inyong ma-erection at hindi ninyo man lang ito mapapansin. Hindi sa susunod na linggo, hindi bukas, kundi sa bawat araw, sa bawat kagat, tahimik ninyong pinuputol ang daloy ng dugo, pinabababa ang testosterone, at sinisira ang mismong pundasyon ng inyong pagkalalaki. At ang mas malala pa, malamang ay iniisip ninyong masustansya ang manats na ito. Ako si Dr. Angela Mendoza, isang urologist at eksperto sa kalusugan ng mga lalaki na may mahigit 3 dekada ng klinikal na karanasan. Nakatulong ako sa libu-libong kalalakihan sa kanilang 60-as, 10-as, 10-as at maging 80-as na may balik ang kanilang kalusugang sexual at ang ibabahagi ko ay maaring ikagulat ninyo tulad ng ikinagulat nila. Dahil ito ang katotohanan, hindi lahat ng nuts ay nilikhang pantay-pantay. Habang ang ilan ay maaring magpalakas ng daloy dugo at testosterone, ang iba lalo na ang nga nakikita ninyo sa mga makikinang na pakete o nga flavored blend ay kumikilos laban sa inyo ng tahimik at tuloy-tuloy. At maliban kung alam ninyo kung alin ang dapat iwasan, maaring hindi na ninyo muling maramdaman ang buong lakas o kumpiyansa sa kwarto. Ngunit may magandang balita. Sa pagtatapos ang video na ito, malalaman ninyo kung aling 5 nuts ang dapat itigil sa pagkain at kung ano ang ipapalit sa mga ito kung nais ninyong suportahan ang mas matitigas at malusok na erection sa natural na paraan. At manatili kayo dahil isisiwalat ko rin ang pinakamasamang. Sala rin sa lahat. Ang nut na tinatawag ko, ngayong ang tahimik na mamatay tao nga erection. Ito ay nasa halos bawat pantry sa buong Pilipinas kabilang na ang sa inyo. Bago tayo sumisit sa 5 mapanganib na nuts na ito, siguraduhing pindutin ang subscribe button at iyon ang bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang isa pang mahalagang tip para protektahan ang inyong nga erection at ang inyong kalusugan pagkatapos ang 60. At kung nakita ninyong nakakatulong ang video na ito, i-type lang ang 1 sa makomento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na gawing mas mahusay ang mga video na ito para sa inyo. Sige, magsimula na tayo. Ang unang nut na kailangan ninyong bantayan ay isa na lumalabas sa halos bawat snack bowl at madalas itong napagkakamalang masustansyang pagkain. Ngunit para sa mga lalaking 60 anyos pataas, maaari nitong tahimik na sirain ang inyong sirkulasyon at pababain ang inyong testosterone nang hindi ninyo namamalayan. Pag-usapan natin ang kasoy at kung bakit maaring ito ang patibong na binalutan ng asukal na tahimik na nakpapahina sa inyong nga erection. Kasoy, cashews, ang patibong na binalutan ng asukal. Ang kasoy ay isa sa mapinakanakakalitong pagkain sa modernong dietang mapilipino, lalo na para sa malalaking 60 anyos pataas. Nakita na ninyo ito kahit saan. Makinis, malinamnam, mararangyang maliliit na kagat na parang isang upgrade mula sa ordinaryong merienda. Maraming mas nakatatandang lalaki ang kumukuhang kasoy sa pag-akalang ito ay isang mas malusok na pagpipilian. Masarap ito, mukhang malinis, at madalas itong ibinabenta kasama ng iba pang mga pagkaing mabuti sa puso. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na sa likod ng makinis na lasa na iyon ay may isang tahimik na banta sa inyong mga erection? Ito ang katotohanan. Karamihan sa mga kasoy na nakahanay sa mga estante ngayon ay malayo sa pagiging natural. Halos palagi silang niluto sa mga processed industrial oil tulad ng canola, soybean o sunflower oil at binalutan ng asin o asukal upang mapahaba ang shelf life at mapasarap ang lasa. Ang malangis na iyon ay hindi lang nagdaragdaang calories. Aktibo nilang itinataguyod ang pamamaga sa buong katawan ninyo at kasama na riyan ang maugat na nagdadala ang dugo sa inyong ari. Kapag namamaga ang ugat na ito, nawawalan silang kakayahang lumawa ng mayos. Iyan ay isang malaking problema dahil ang matitibay at malusok na erection ay nakasalalay sa malinis at nababanat na mga ugat na naghahatid ng mabilis na daloy ng dugo kapag kailangan ninyo ito. Alisin ninyo iyan at maiwan kayo na may mas malambot, mas mabagal o kahit na walang tugon. Ngayon, pag-usapan natin ang asukal. Maraming sikat na roasted cashews ang may bahagyang matamis na lasa honey roasted, maple glaze, o kahit na binudburan ng cinnamon. Mukha silang hindi nakakasama marahil ay nakakaginhawa pa nga.
Ngunit ang totu, kahit malit na halaga nga idinagdag na asukal ay maaring biglang magpataas nga antas ng insulin lalo na habang tayo ay tumatanda. At ano ang ibig sabihin niyan para sa inyong testosterone? Ibig sabihin ay problema. Ang palaging mataas na insulin ay nagpapalaki nga taba sa tiyan, nagpapababa nga natural na produksyon ng testosterone, at nagtataguyot ng isang hormonal state na mas pabor sa estrogen kaysa sa androgens. Iyan ang eksaktong kabaliktaran ng kailangan ng isang tumatandang lalaki kung nais niyang mapanatili ang sigla at isang kasiyasiyang buhay sexual. Nakaroon ako nga pasyente mga lalaki sa kanilang kalagitnaan nga 60 at 70 na ginagawa ang halos lahat ng tama. Nag-ehersisyo sila, umiinom ng kanilang magagamot, sinusubukang kumain ng malinis. Ngunit wala silang ideya na ang kanilang gabi-gabing pakain ng isang dakot na matamis na roasted cashews ay nag-ambak sa kanilang humihinang kumpiyansa sa kwarto. Isang lalaki pa nga ang nagsabi sa akin, Dok, akala ko po ay kumakain ako nga sustansya. Itinigil ko ang chips at ice cream para dito at gayon pa man, nang tingnan namin ng mas malapitan, mataas ang kanyang inflammatory markers, mababa ang kanyang testosterone, at bumabagsak ang kanyang nga antas ng nitric oxide. Matapos naming alisin ang nga flavored nuts at ibalik ang malusok na taba mula sa mas mahusay na mga mapagkukunan, nagsimulang bumalik ang kanyang enerhiya at ang kanyang nga erection. Kahit na ang unsweetened dry roasted na kasoy ay maaring maging problema kung ito ay niluto sa mataas na temperatura o gamit ang murang langis. Ang prosesong high heat na ginagamit upang gawin silang shelf-stable ay talagang sumisira sa malusok na taba sa loop ng nut. Nadudulot ito ang oxidation na humahantong sa mga nakakapinsalang compound na tahimik na sumisira sa inyong endothelium ang maslang panloop na balat ng inyong nga ugat. Isipin ito na parang maliliit na bita na nabubuo sa inyong sistema ngang tubo. Sa una, wala kayong napapansin, ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na dumadaloy ang nga bagay tulad ng dati. Ganun mismo ang nangyayari sa mga ugat na patungo sa inyong ari. Kumikipot ang maito, tumitigas, at sa huli ay humihinto sa pahahatid ng dugong kailangan upang mapanatili ang isang erection. Kaya, dapat ba ninyong tuluyang iwasan ang kasoy? Hindi naman kinakailangan. Kung mahal ninyo ito at makakahanap kayo ng tunay, na hilaw at organikong kasoy walang asin, hindi niluto, at walang idinakdak na langis o asukal maari, ninyo itong kainin ng katamtaman. Ngunit hindi ito dapat maging inyong pangunahing nut, at tiyak na hindi ang uri na nasa isang makintap na bak na may matamis o maalat na lasa. Kung seryoso kayo sa pagpapanumbalik ng daloing dugo at pagprotekta sa inyong ma-erection, ito ay isang pagkain na dapat bawasan o tuluyang iwasan. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay tuso ang kasoy, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo ang tungkol sa susunod na nut. Ito ay mas karaniwan, matatakpuan sa halos bawat pantry ng sambahayan. At hindi man lang ito technically isang nut. Gayun pa man, naglalaman ito nga compound na maaring makpababa nga testosterone, makpataas ng pamamaga, at makasira sa inyong kalusugang sexual sa antas na hormonal. Halos lahat ng lalaki ay nagugulat dito, lalo na ang nasumusubok kumain ng malinis. Pausapan natin ang money. Kung nanonut pa rin kayo at nakikita ninyong nakakatulong ang impormasyong ito, ay type ang numerong 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na narito kayo at nakatuon sa inyong kalusugan. Ngayon, mapatuloy tayo. Oras na para pag-usapan ang pangalawang nut na kailangan ninyong iwasan. Dia, money, peanuts. Ang tahimik na maninira ang hormone. Ang money ang pinakahuling impostor. Lumalabas ito sa bawat party, sa bawat pantry, at para sa maraming lalaking 60 anyos pataas, sa kanilang pang-araw-araw na dieta. Mula sa mga sandwich na may peanut butter hanggang sa mga protein bar at trail mix, ang money ay naging isang pangunahing merienda na pamilyar, maginhawa at nakakaginhawa. Ngunit ang hindi napaktatanto ang karamihan sa mga lalaki ay ang money, habang mura at nakakabusog, ay tahimik na sinasabotahe ang kanilang nga hormone, nilalason ang kanilang sirkulasyon, at dahan-dahang ninanakaw ang mismong bagay na nagpaparamdam sa kanila bilang nga lalaki ang kanilang ma-erection. Ang unang bagay na kailangan ninyong malaman ay ang money ay hindi talaga nuts. Sila ay malagume. Ibig sabihin, iba ang kilos nila sa inyong katawan, lalo na sa inyong bituka at daluyan ng dugo. At habang maari,
silang mag-alok ng ilang protina. May kasama silang nakatagong presyo na hindi kayang bayaran ng mamas nakatatandang lalaki. Ang mani ay kilala sa pagkakaroon ng aflatoxin natural na amak na maaring tumubo sa mga pananim na nakaimbak sa mainit at mahalumigmik na kondisyon. Ang malason na ito ay hindi nakikitang mata, walang lasa, at halos imposibleng matukoy maliban kung sinusuri ninyo ito sa isang laboratorio. Ngunit sa sandaling nasa loop ng inyong katawan, naglalagay sila nga napakalaking presyon sa inyong atay, nagdudulot ng sistematikong pamamaga, at nayugnay sa nabawasang produksyon ng testosterone at kapansanan sa fertility sa mga lalaki. Isipin ninyo iyon sandali. Ang isang bagay na kasing inosente, ngang isang kutsarang peanut butter ay maaring maglagay ngang hormonal na pasanin sa inyong katawan na unti-unting sumisira sa inyong lakas na sexual sa paglipas ng panahon. At hindi ito nagtatapos dun. Ang mani ay napakataas din sa omega ng fatty acids. Ngayon, ang omega-6 ay hindi likas na masama. Kailangan natin ng ilan para sa malusok na pagana. Ngunit ang problema ay balanse. Kapag ang inyong dieta ay punong omega-6 at kulang sa omega, 3 tulak ng uri na nakukuha ninyo mula sa matatabang isda o flex lumilikha ito nga isang estadong talamak na pamamaga sa inyong katawan. Ang pamamaga na iyon ay hindi lamang sumasakit sa inyong makasukasuan o panunaw. Direkta nitong naapektuhan ang masalang endothelial lining ng inyong maugat. Dito, ginagawa ang nitric oxide ang compound na responsible sa pagre-relax at pagpapalawak ng inyong maugat upang payagan ang dugo na dumaloy sa ari. Kapag ang maugat na iyon ay namamaga o naninigas, bumabagal ang daloy ng dugo, humihina ang mga erection at nawawala ang spontaneity. At pag-usapan natin ang peanut butter. Karamihan sa mga komersyal na peanut butter ay puno nga idinagdak na asukal, hydrogenated oils, at emulsifiers. Wala ang nga ito para sa inyong kalusugan, nariyan sila upang mapabuti ang texture at shelf life. Ngunit para sa inyong katawan, nangangahulugan silang sakuna. Ang idinagdak na asukal ay nakpapataas ng inyong insulin, naghihikayat ng pag-ipon ng taba sa paligid ng tiyan, at nakpapababa ng free testosterone. Ang hydrogenated oils ay nagtataguyot ng plaque buildup sa mga ugat at nagpapalalang daloy ng dugo. Ang lahat ng ito ay lumilihang isang perpektong bagyo para sa erectile dysfunction sa mga tumatandang lalaki. Mayroon ako mga mas nakatatandang pasyente na nagsasabi sa akin, Doktora, kumakain ako ng peanut butter araw-araw. Ito ang aking comfort food. Ngunit ang hindi nila napagtatanto ay ang kaginhawahan ay madalas na may kapalit na kakayahan. Ang kanilang mga blood lab ay nagpapakita ng mababang testosterone, mataas na inflammatory markers, at humihinang vascular function. At sa sandaling inalis nila ang mani at mga produktong mula sa mani sa kanilang dieta, nagsimulang magbago ang mga bagay. Lumiliit ang kanilang baywang, bumabalik ang kanilang morning erection, at bumubuti ang kanilang pangkalahatang enerhiya. Hindi dahil sa isang himala, kundi dahil inalis nila ang isang tahimik na maninira na hormon na hindi man lang nila alam na naroroon. Ang mas nakakagulat pa ay ang mani ay naglalaman ng mga compound na kilala bilang phytoestrogens, mga kemikal mula sa halaman na maring gumaya sa estrogen sa katawan. Para sa mga mas nakatatandang lalaki ng maantas ng testosterone ay bumababa na, mari itong makasira sa balansang hormonal na magtutulak sa inyo sa pagkapagod, mababang libido, at emosyonal na pamamanhit. Kaya habang ang mani ay maaring mukhang hindi nakakapinsala o kahit na nostalgic. Para sa maraming lalaki, ito ay isang mabagal at tuloy-tuloy na pagguho ang kanilang pagkalalaki. Hindi sila umaatake sa magdamag, ngunit sa loop nga buwan at taon, ninanakawan nila ang inyong katawan ng hormonal at vascular na kapangyarihan na kailangan nito upang gumana ng sexual. Kung kumakain kayo ng mani o peanut butter araw-araw, oras na para pag-isipang muli ang pakpili na iyon. At kung sa tingin ninyo ay masama ang mani, mahintay kayo hanggang sa marinig ninyo ang tungkol sa susunod na nut sa listahan. Ito ay ipinapakilala bilang kakaiba, elegante at mabuti sa puso. Ngunit kapag niluto sa maling paraan, ito ay nagiging isang patibongang kolesterol na bumabara sa mismong maugat na kinakailangan ng inyong ma-erection. Pag-usapan natin ang macadamia nuts. 3. Macadamia nuts.
ang nakatagong patibong ng kolesterol kapag niluto. Ang macadamia nuts ay may eleganteng reputasyon. Ipinapakilala sila bilang marangya, mabuti sa puso, at punong magagandang taba. Makikita ninyo sila sa mga gourmet snack blend na high-end na health food store at magagarang malatang regalo. At sa unang tingin, mukha silang perpektong nut, makinis, mayaman sa lasa at puno ng monounsaturated fats na sumusuporta sa balanse ng kolesterol. Ngunit narito ang hindi komportableng katotohanan. Para sa mga lalaking 60 anyos pataas, lalo na ang mga nahihirapan sa enerhiya, sirkulasyon at sexual na pagana, ang roasted macadamia nuts ay maring tahimik na maging isang bantamula sa isang simpleng treat. Karamihan sa mga macadamia nuts na ibinebenta sa mga tindahan ay hindi hilaw. Sila ay niluto, karaniwan ng maramihan gamit ang processed oil tulad ng soybean o canola at madalas ay labis na inasnan. Habang ang hilaw na macadamia sa maliit na halaga ay maaring may ilang benepisyo, ang roasted version ay nakbabago ng lahat. Sa sandaling malantat sa mataas na init at mga inflammatory oil, ang mga dating malusok na taba ay nagsisimulang masira. Ang proseso oxidation ay nagaganap na bumubuo nga nakakapinsalang compound na tahimik na sumisira sa inyong vascular system. Tama? Ang mismong sistemang responsable sa paghahatid ng dugo kung saan ito kailangan kapag may intimacy. Tumuon tayo sa mga ugat na pinakamahalaga para sa sexual na pagana. Ang ugat sa ari, penile artery, ay napakaliit sa 1 hanggang 2 mm lamang ang lapat. Iyan ang dahilan kung bakit ito ay isa sa maunang ugat sa katawan na nakpapakita ng nga senyales ng pakbabara. Bago pa man makaranas ang isang lalaki ng paninikip ng dibdib o masintomas sa puso, mari niyang mapansin ang mas malambot na mga erection na antalang paka-excite o isang kumpletong kawalan ng tugon. Ang mga roasted macadamia nuts na puno ng oxidized fats at labis na sodium ay maring magpalala sa sitwasyong ito. Sa paglipas ng panahon, ang pamamaga na dulot nga malangis na, iyon ay sumisira sa endothelium, ang paluk na balat ng inyong nga ugat na binabawasan ang kakayahan ng inyong katawan na gumawa ng nitric oxide. At ang nitric oxide, ang susi na nagbubukas ng daloy ng dugo na nagpapahintulot sa ari na mamaga at manatiling matigas. Pagkatapos, nariyan ang asin. Maraming mas nakatatandang lalaki ang may problema na sa mataas na presyon ng dugo, kahit na ito ay pinamamahalaan ng gamot. Ang pagdaragdang mas maraming sodium sa inyong dieta, lalo na mula sa mga merienda, ay nagpapataas ng vascular resistance at pinipilit ang puso na magtrabaho ng mas mabigat upang magsirkulat ng dugo. Ang idinagdak na presyon na ito ay nagpapakipot sa maugat at lalong nahihigpit sa daloy, na ginagawang mas bihira ang malakas at bigla ang mga erection. Ang pinakamasamang bahagi, madalas ay hindi ninyo namamalayan na nangyayari ito. Walang sakit, walang babala, isang mabagal at nakakadismayang pagbabalamang sa pagganap sa kwarto. Nakaroon akong nga pasyente na lumipat sa macadamia nuts sa pag-akalang gumagawa, sila nga isang matalino at malusok na pakpili. Isang lalaki sa kanyang 70 ang nagsabi sa akin na kumakain siya ng isang dako tuwing gabi. Iniisip na ito ay mabuti para sa kanyang kolesterol. Ngunit mababa ang kanyang enerhiya. Ilang buwan na siyang hindi nakakaroon ng matigas na erection at hindi niya malaman kung bakit. Nang tingnan namin ng mas malapitan, ang kanyang pang-araw-araw na pagkonsumong oxidized fats at sodium mula sa roasted macadamia at iba pang malusok na merienda ay tahimik na sumisira sa kanyang sirkulasyon. Nang palitan niya ang naitong hilaw at walang asin na nuts tulad ng walnuts at pistachios, nagsimulang makbago ang mga bagay. Sa loob ng ilang linggo, bumaba ang kanyang presyon ng dugo, bumalik ang kanyang morning erection, at bumuti ang kanyang pangkalahatang pakiramdam ng sigla. Mayroon ding issue ng kolesterol, isang bagay na sinusubaybayan ng karamihan sa mga mas nakatatandang lalaki. Habang ang macadamia nuts sa hilaw na anyo ay maaring suportahan ang malusok na kolesterol, kapag ginamit ng wasto, ang mga roasted variety ay maring mag-ambak sa hindi malusok na lipid profiles kung kinakain kasama ng mga processed oil at asin. Ang pamamaga, oxidation, at vascular stress ay sama-samang nakpapalala sa kalusugan ng mga ugat. At tulad ng alam na ninyo, ang may ng kalusugan nga ugat ay nasa puso nga halos bawat kaso nga erectile dysfunction sa malalaking 60 anyos pataas. Kaya, ang aral dito ay hindi masama ang macadamia nuts,
kundi ang paraan ng pahahanda at pakonsumo nito ang nagdudulot ng lahat ng pagkakaiba. Ang nga roasted, inasnan, at binalutan ng langis na bersyon ay isang patibo. Isang kaakit-akit, malutong na mali na patibo ng kolesterol na maring tahimik na sumakal sa daloy ng dugo sa inyong pinakamahalagang organo. At kapag nangyari iyon, walang anumang tableta o mabilis na lunas ang makapag-alis ng pangmatagalang pinsala. Ngunit hindi pa tayo tapos. Kung sa tingin ninyo ay mapanganib ang macadamia, ang susunod na nutsa ating listahan ay nakdadala ng gabagay sa isang ganap na bagong antas. Ito ay isang tinatawag na supernut, mayaman sa selenium, madalas na pinupuri sa pagpapalakas ng fertility at kalusugan ng thyroid. Ngunit sa maling dami, ito ay nagiging nakakalason at maaaring direktang supuin ang testosterone, makasira sa production ng sperm, at mag-trigger ng ganap na sexual na pagkapagod. Pag-usapan natin ang Brazil nuts. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mapananaw na ito, siga at I-type ang numerong 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na kasama ko pa rin kayo. Ngayon magpatuloy tayo. Oras na para tuklasin ang ika-4 na nut na maaring tahimik na nakakasakit sa inyong erection. 4. Brazil nuts ang selenium time bomb. Ang Brazil nuts ay nakaroon reputasyon bilang isang superfood at may magandang dahilan. Sila ay isa sa pinakamayamang pinakukunangang selenium sa planeta, isang mineral na mahalaga para sa paggana ng thyroid, kalusugan ng immune system, at maging sa produksyong sperm. Kaya sa unang tingin, ang Brazil nuts ay tila isang matalinong pagpipilian para sa mga mas nakatatandang lalaki na nais manatiling malakas at masigla. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado at mas mapanganib kaysa sa inaakalang karamihan, lalo na para sa mga lalaking 60 anyos pataas na naglalakat na sa isang hormonal na alambre. Ang Brazil nuts ay maaring hindi nakakatulong, maaring dahan-dahan nilang nilalason ang inyong sexual na pagana. Ang nagpapabukod tangis sa Brazil nut ay sharing nagpapapanganib sa kanila. Ang isang piraso na Brazil nut ay maaaring maglaman na higit sa 15 micrograms na selenium. Iyan ay higit pa sa 150% ngang inirekomendang pang araw-araw na pagkonsumo. Kumain lamang ng 2 o 3 sa isang araw at maabot ninyo ang nga nakalalasong antasalop ngang 1 linggo. Kailangan ng katawan ng tao ang selenium, ngunit hindi ito naimba ng mayos at ang labis nito ay maring mabilis na magpabago ng balanse mula sa nakakatulong tungo sa nakakapinsala. At ang mga sintomas ng selenium toxicity ay hindi laging halata sa una. Ang pagkapagod, pagkalitong isip, pagiging irritable at malutong na mga kuko ay karaniwang magang masenyales. Ngunit ang mas malalim at nakatagong halaga ay ang ginagawa nito sa inyong mga hormone, sa inyong vascular system, at sa huli, sa inyong kakayahang gumanap. Sa mga lalaki, ipinakita na ang labis na selenium ay nakakasagabal sa produksyon ng testosterone. Maari nitong sirain ang balanseng iba pang trace minerals tulad ng zinc at magnesium, 2 sustansya na kritikal para sa kalusugang sexual ng laki. Sa paglipas ng panahon, ang kawalan ng balanseng ito ay maaring magpababa ng free testosterone, magbawas ng nitric oxide synthesis, at magpahina sa arousal response ng katawan. Maaari kayong makaramdam ng mas kaunting paknanasa, mas kaunting enerhiya, at kapag dumating ang sandali, maaari ninyong matuklasan na ang inyong katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Nakaroon akong isang pasyente sa kanyang unang bahagi ng pulos, isang retiradong inhinyero na lumapit sa akin na bigo at nalilito. Sinimulan niyang magdakdak ng Brazil nut sa kanyang morning routine matapos mabasa online na maganda ang maito para sa testosterone. Kumakain siya ang 4 hanggang 5 piraso araw-araw. Iniisip na ginagawa niya ang isang pabor sa kanyang sarili. Ngunit sa halip na makaramdam ang lakas, nagsimula siyang makaramdam ang pagiging matamlay. Bumaba ang kanyang sex drive. Naging hindi maasahan ang kanyang erection. At ipinakitang kanyang blood work ang isang nakababahalang pagbaba sa parehong testosterone at kalidad ng sperm. Nang suriin namin ang kanyang dieta at tuluyang inalis ang Brazil nuts, unti-unting nagsimulang mag-stabilize ang kanyang mga antas ng hormon at bumalik ang kanyang kumpiyansa. Isa pang panganib ay ang epektong labis na selenium sa thyroid. Para sa mga lalaking 60 anyos pataas, ang kalusugan ng thyroid at sexual na pagana ay makaunay.
Ang thyroid ang nakre-regulate ng metabolismo, enerhiya, at balance ng mapangunahing sex hormone. Kapag ito ay na-stress ang labis na selenium, nagsisimulang bumagal ang lahat, libido, stamina, at ang kakayahang mapanatili ang isang erection. At sa sandaling mawala sa ritmo ang inyong thyroid, maaring tumagal ang ilang buwan bago ito tuluyang manumbalik. Ngayon, para maging malinaw, ang selenium ay hindi ninyo kaawe. Sa tamang dami, sinusuportahan nito ang kalusugan ng sperm at fertility. Ngunit sa Brazil nuts, napakanipis ng margin ng kaligtasan. Ang isa o dalawa sa isang linggo ay maring ayos lang para sa karamihan ng malalaki, ngunit ang pang-araw-araw na pakonsumo, lalo na sa mas mataas na dami, ay maaring tahimik na mahila sa inyong sistema sa hormonal imbalance. At ang imbalance na iyon ay unang lumalabas kung saan pinakakinatatakutan ng karamihan sa mga lalaki, sa kwarto. Ang pinakamasamang bahagi, karamihan sa mga tao ay walang ideya na nangyayari ito, iniisip nilang kumakain sila ng masustansya. Nagtitiwala sila sa label. Naniniwala silang gumagawa sila ng isang bagay na mabuti para sa kanilang katawan. Ngunit ang totoo, kung kayo ay 60 anyos pataas at regular na kumakain ng Brazil nuts, maaring hindi ninyo namamalayan na sinasabotahe ninyo ang inyong nga erection, ginugulo ang inyong testosterone, at dahan-dahang isinasara ang mismong nga sistema na nakpapanatiling buhay sa inyong kalusugang sexual. At ngayon, narating na natin ang huling note sa listahang ito, at maaring ito ang pinakamapanganib sa lahat. Hindi dahil sa kung ano ito, kundi dahil sa kung paano ito pinoproseso. Dumadating ito sa mga makukulay na pakete, ibinebenta kahit saan mula sa mga gas station hanggang sa mga grocery store, at puno itong lasa, lutong at mga preservative. Ngunit sa likod nga lasa na iyon ay isang nakamamatay na halong nga langis, kemikal at sodium na maring sumakal sa inyong nga ugat at magnakaw ng inyong nga erection ng mas mabilis kaysa sa anupaman sa listahang ito. Pag-usapan natin ang mga flavored mixed nuts. Mga flavored mixed nuts ang nga nakabalat kang mamamatay tao ng erection. Sa lahat ng mga nuts sa listahang ito, ang huling kategoryang ito ay walang alinlangan na ang pinakanakakalito at pinakamapanganib para sa inyong ma-erection. Mga flavored mixed nuts. Nakita na ninyo sila kahit saan sa mga stand ng grocery store, mga gas station, vending machine, mga gift basket. Dumadating sila sa mga magagarang pakete na may matapang na mga pangako tulad ng sweet heat, smoky barbecue, honey roasted o maple glaze. Mukha silang masaya, mabango at parang isang kasiyasiyang high protein na merienda. Ngunit para sa mga lalaking 60 anyos pataas, ang flavored mixed nuts na ito, isa sa mga pinakamalaking banta sa pagganap na sexual na basta na lang ninyong ilalagay sa inyong shopping cart. Ang panganib ay hindi lamang sa nuts mismo, ito ay sa kung ano ang hinawa sa kanila. Hindi ito mahilaw o natural na roasted nuts. Sila ay labis na pinroseso ibinabat sa mga industrial seed oil. Puno nga sodium, puno nga asukal, at binalutang ng nga artipisyal na pampalasa na mas maraming pinsala kaysa sa kabutihang naidudulot. At hindi lang nila naapektuhan ang inyong baywang, direkta nilang naapektuhan ang dalawang pinaka-kritikal na sistema na sangkot sa pagpapanatili ng isang malakas at malusok na erection. Ang inyong cardiovascular system, ang inyong endocrine system. Pag-usapan natin ang daloyng dugo. Bawat isang erection ay nagsisimula at nagtatapos sa sirkulasyon. Kung hindi makarating ang dugo sa inyong ari, hindi ito maaring gumana. At ano ang naghihipit sa daloy ng dugo? Pamamaga, mataas na presyon ng dugo, at nanigas ng mga ugat. Ang nga flavored mixed nuts ay nagahatid ng isang perpektong bagyo ang lahat ng tatlo. Ang mga processed oil, lalo na ang soybean, mais, at canola, ay napakatas sa omega-6 fatty acids. Ang labis na omega, ay sumisira sa balanseng pamamagang inyong katawan at humahantong sa paninigas at pagkipot ng nga ugat sa paklipas ng panahon. Iyan ang eksaktong kabaliktaran ng kailangan ninyo para sa mayos at tumutugon na daloy ng dugo sa panahon ng arusal. Pagkatapos, nariyan ang asin. Ang ilang nga uringang flavored nut ay naglalaman ng higit sa 300 mg sodium bawat dakot. Para sa isang mas nakatatandang lalaki, lalo na ang isa na namamahala na sa presyon ng dugo, iyan ay parang pagbubuhos ng asin sa isang bukas na sugat. Ang mataas na presyon ng dugo
ay hindi lamang nakakasama sa inyong puso. Sinasakal nito ang maliliit na ugat sa ari na mas sensitibo kaysa sa mga nasa inyong dibdib o binti. Maraming lalaki ang hindi napagtatanto na ang erectile dysfunction ay madalas na lumalabas ilang taon bago pa man makaroon ng anumang senyales ng sakit sa puso. Ito ay isang magang babala at kung binabalewala ninyo ito, nakikipaglaro kayo sa apoy. Ngunit lalo pang lumalala, ang Flefort nuts na ito ay madalas na binalutan ng masangkap na mukhang inosente ngunit kumikilos na parang lason sa loop ng inyong katawan. Ang mga kemikal na preservative tulad ng BHT at TBHQ ay idinaragdag upang maiwasan ang pagkasira, ngunit nayognay na sila sa pagkagambala ng hormone at maging sa pinsala sa selula. Ang mga additive tulad ng MSG at artificial na smoke o bacon flavorings ay neurotoxic sa ilang mataw at maaring makasagabal sa natural na regulasyon ng hormone ng inyong katawan. Ang lahat ng ito ay nakakaapekto sa inyong testosterone, sa inyong pagnanasang sexual, at sa kakayahan ng inyong nervous system na mag-trigger at mapanatili ang isang erection. At huwag kalimutan ng asukal. Maging ito man ay honey roasted o binalutan ng maple o brown sugar. Ang nuts na ito ay nagpapadala sa inyong blood sugar sa isang roller coaster ride. Ang mataas na blood sugar ay sumisira sa inyong nerve. Binabawasan ang pagkakaroon ng nitric oxide at pinipigilan ang produksyon ng testosterone. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa pagkapagod, mababang libido, at kahirapan sa pagkakaroon o pagpapanatili ng isang erection. Hindi ito dramatiko o agaran. Ito ay banayat at dumarami na siyang dahilan kung bakit ito napakapanganib. Hindi ninyo ito nararamdaman na nangyayari. Napapansin ninyo na lang na ang mabagay sa kwarto ay hindi na tulad ng dati at nagtataka kayo kung bakit. Nakita ko na ito ng paulit-ulit. Isang pasyente ang nagsasabi sa akin na inalis na niya ang soda, pritong pakain at mga dessert, ngunit kumakain pa rin siya ng mga flavored mixed nuts tuwing gabi habang nanonood ng TV. Iniisip niyang malusok siya, ngunit mataas ang kanyang presyon ng dugo, mababa ang kanyang testosterone, at humihina ang kanyang erection. Sa sandaling alisin namin ang nuts na iyon at palitan ng mas mahusay na mga pagpipilian, nagsisimulang magbago ang bagay. Nagsisimula siyang makaramdam lakas, bumubuti ang kanyang sirkulasyon, at bumabalik ang kanyang kumpiyansa. Kaya kung seryoso kayo sa pagprotekta sa inyong pagkalalaki, kailangang mawala ang mga flavored mixed nuts na ito. Hindi sila inosente, hindi sila nakakatulong. Sila ay literal na mapaketang erectile dysfunction na inasnan, inasukalan at binabat sa langis. At nakatago sila sa paningin ng lahat sa halos bawat tahanan sa Pilipinas. Ngunit huwag mag-alala, hindi ito tungkol sa pag-alis ng pagkain, ito ay tungkol sa pagpili ng mas matalino. Kaya ngayong alam na ninyo kung ano ang dapat iwasan, pag-usapan natin kung ano ang dapat ninyong kainin sa halip. Dahil ang ilang nuts ay maaring talagang mapabuti ang daloyng dugo, magpataas ng testosterone, at suportahan ang erection sa natural na paraan kung alam ninyo kung alin ang kukunin. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo. Luke, kaya ano ang dapat ninyong kainin sa halip? Ngayong alam na ninyo kung aling nuts ang dapat iwasan, baguhin natin ang usapan at pag-usapan ang maaring talagang makatulong na may balik ang daloy ng dugo, suportahan ang testosterone, at protektahan ang inyong erection habang kayo ay tumatanda. Dahil ang totu, hindi lahat ng nuts ay kawe. Sa katunayan, ang ilan ay makapangyarihang makaalyado kung pipiliin ninyo sila ng maingat at kakainin sa kanilang natural na estado. Ang susi ay unawain na hindi lamang ang uring nut, kundi kung paano ito pinoproseso, gaano kadalas ninyo ito kinakain, at kung ito ba ay sumusuporta o sumasabotahe sa inyong sirkulasyon at mga hormone. Magsimula tayo sa walnuts. Kung may isang nut na palagi kong inirekomenda sa mas nakatatandang lalaki na naghahanap upang mapabuti ang kanilang kalusugang sexual, ito iyon. Ang walnuts ay mayaman sa L-arginine, isang amino acid na napapalakas ang naantas ang nitric oxide sa dugo. Ang nitric oxide ang nagre-relax sa inyong maugat at nagpapahintulot sa pagtaas ng daloy sa aris sa panahon ng arusal. Kung mas maraming available na nitric oxide ang mayroon kayo,
mas madaling magkaroon at mapanatili ang isang erection. Ang walnuts ay puno rin nga antioxidant at malusok na omega, tiga fats na nagbabawas ngang pamamaga hindi tulad ng nga nuts na mayaman sa omega, 6 na tinalakay natin kanina. Isang maliit na dako lamang ang hilaw at walang asin na walnut sa isang araw ay maaring makatulong na suportahan ang mas mahusay na sirkulasyon, mas mababang presyon ng dugo, at itaguyot ang isang mas malusok na cardiovascular system sa pangkalahatan. Isa pang magandang pagpipilian ay ang hilaw na almonds. Puno itong vitamina E, magnesium, at zinc, tatlong sustansya na may direktang papel sa produksyon kang testosterone, kalusugan kang nerve, at daloy ng dugo. Ang vitamina E ay lalong mahalaga habang tayo ay tumatanda dahil tumutulong itong protektahan ang maslang endothelial lining ng inyong maugat. Iyon mismo ang tissue na responsible sa paglalabas ng nitric oxide at pagpapanatiling nababanat ng inyong ugat. Kapag ang lining na ito ay namamagaon na sisira, lahat mula sa presyon ng dugo hanggang sa erectile response ay nagsisimulang magdusa. Ang almonds ay tumutulong din na i-regulate ang blood sugar, na susi dahil ang mataas na antas ng glucose ay kilala na nakakasagabal sa parehong production ng hormone at sensitivity ng nerve. Muli, ang sikreto ay kainin sila ng hilaw at walang asin, walang honey glaze, walang idinagdak na langis, walang artificial na coatings, at nariyan ang pistachios. Maniwala man kayo o hindi, may aktwal, na klinikal, na pananaliksik na nakpapakita na ang malalaking kumakain na pistachios araw-araw ay nakakakita na nasusukat na pagbuti sa erectile function. Isang paaral ang natuklasan na. Pagkatapos lamang ng 3 linggo, ang pagkain ng isang maliit na dakot bawat araw, ang lalaki ay nakaranas ng mas matitigas na erection, pinabuti nga antas ng blood lipid at higit na kasiyahan sa kwarto. Bakit? Ang pistachios ay mataas sa mga antioxidant, plant sterols, at arginine. Itinataguyot nila ang vasodilation at pinoprotektahan laban sa oxidative stress na sumisira sa maugat. Sila rin ay isa sa mga pinakamababang kalori na nuts na ginagawa silang isang matalinong pagpipilian kung binabantayan ninyo ang inyong timbang. Ano ang pagkakatulat ng tatlong ito? Sila ay buo, hilaw, at walang nga additive na nagdudulot ng pamamaga, hormonal imbalance, at pinsala sa vascular. Hindi sila dumadating sa mamakikinang at may lasa na pakete. Hindi sila nakababat sa maalat na langis, at hindi sila binalutan ng ma-preservative o asukal. Sila ay malapit sa kalikasan hanggat maaari. At iyon mismo ang kailangan ng inyong katawan kung nais ninyong panatilihing buhay at masigla ang inyong buhay sexual hanggang sa inyong 60-70 at higit pa. Hindi ko mabilang kung gaano karaming mas nakatatandang lalaki ang nakita kong nabawi ang kanilang kumpiyansa, ang kanilang enerhiya, at ang kanilang pagganap sa kwarto sa pamamagitan lamang ng paggawa ng simpleng pagbabago tulad nito. Hindi nila kailangan ng reseta. Hindi nila kailangan ng mamahaling suplemento o isang nakakahiyang pag-usap sa botika. Kailangan lang nilang ihinto ang pagpapakain sa kanilang katawan ngang kung ano ang tahimik na pumapatay sa kanilang erection at simulan ang pag-alaga nito nga pagkaing nagpapagaling. Dahil ang ang pagkain ay hindi neutral. Bawat kagat na kinakain ninyo ay maaring nagpapasigla sa inyong kakayahang gumanap o dahan-dahang isinasara ito. At kapag umabot na kayo sa inyong 60, ang margin para sa pagkakamali ay nagiging mas maliit. Ang inyong katawan ay nangangailangan ng tamang uri ng suporta, malinis, hindi, pinroseso, at mayaman sa mga sustansa na nagtataguyot ng daloy ng dugo, balanse nga hormone, at sigla. Ngayon, kung matagal na kayong kumakain nga maling uri nga nuts, huwag makpanik. Ang pinsala ay hindi permanente. Ang katawan ng tao ay napakatatag, lalo na kapag inalis ninyo ang hadlang at ibinigay dito kung ano ang tunay na kailangan nito. Maring mabilis na mangyari ang pagbabago, minsan sa loop lamang ng ilang linggo. Ngunit nagsisimula ito sa kamalayan, pagkatapos ay pakilos. At ngayong alam na ninyo kung ano ang dapat iwasan at kung ano ang pipiliin sa halip, may isang huling piraso na gusto kong iwan sa inyo. Dahil kahit nalinisin ninyo ang inyong dieta, may isa pang tahimik na ugali isang bagay na ginagawa ng milyon-milyong mas nakatatandang lalaki araw-araw na maaring sumasabotahe pa rin sa inyong mga ereksyon ng hindi ninyo na mamalayan. At sa susunod na ilang sandali, ipapakita ko sa inyo kung gaano ito at kung paano. Ito'y titigil bago pamahuli ang galat. Set.
mapangwakas na kaisipan. Kung nakarating kayo hanggang dito, may mahalagang sinasabi iyon tungkol sa inyo, nakmamalasakit kayo. Hindi kayo isang taong handa ng sumuko o makuntento sa paghina. Kayo ay isang taong nais pa ring makaramdam na buhay sa inyong katawan, sa inyong isipan, at sa inyong relasyon. At gusto kong sabihin sa inyo ngayon, bilang isang taong gumugong mahigit 30 taon sa pagtatrabaho sa mga lalaking tulad ninyo, hindi pa huli ang lahat, ni malapit man lang. Ang pinag-usapan natin ngayon ay maaring mukhang maliliit na bagay, kasoy, mani, macadamia, Brazil nuts at mga flavored mix. Merienda lang sila, di ba? Ngunit kapag tiningnan ninyo ng mas malalim, sila ay talagang masimbolo. Kinakatawan nila ang mga pagpipilian, mga ugali, mga tahimik na desisyon na ginagawa natin araw-araw nang hindi napagtatanto ang pangmatagalang epekto. Para sa mga lalaking 60 anyos pataas, mas mahalaga ang mapagpili na iyon kaysa dati. Dahil sa yuktong itong ang buhay, ang inyong katawan ay hindi na handang tiisin ang parehong pang-abuso. Kailangan nito ng pangangalaga. Kailangan nitong katumpakan. At higit sa lahat, kailangan nito ang uringang nutrisyon na sumusuporta sa daloy ngang dugo, balansang hormona at malusok na sexual na pagana. Nakita ko ang pagkakaiba na ginagawa nito. Nakita ko ang lalaking pumapasok sa aking opisina na nahihiya, pagod, hindi sigurado kung sino na sila, at nakita ko silang lumalabas pakalipas na ilang buwan na mas malakas, mas masigla, at ipinakmamalaki ang kanilang muling itinayo. Hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Dahil hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan nito. Ang inyong sigla, ang inyong kumpiyansa, ang inyong kakayahang makaramdam ng koneksyon, at ang inyong pakiramdam ng layunin. Nakatira tayo sa isang kultura na madalas na nagsasabi sa mas nakatatandang lalaki na tumabi, na tahimik na maglaho. Ngunit hindi ako naniniwala diyan. Naniniwala ako na ang kabanatang ito ngang buhay ay maaring maging kasing puno ng pangyarihan, paknanasa, at posibilidad tulak ng iba kung itatrato ninyo ang inyong katawan ng may pagalang na nararapat dito. Kung pakakainin ninyo, ito ang kailangan nito upang umunlad. Alam na ninyo ngayon ang nga nuts na dapat iwasan at ang nga dapat tanggapin. Maaring mukhang maliit na pagbabago iyan, ngunit sa paglipas ng panahon, maari itong mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng paghina at pagpapanibago. Kaya narito ang hinihikayat kung gawin ninyo, gamitin ang kaalamang ito at isagawa. Magsimula sa maliit, palitan ang nga flavored snacks ng hilaw at buong alternatibo, basahin ang nga label, maging intensyonal. Bawat mabuting pagpili ay nagbubuo ng momentum at bawat hagbang ay naglalapit sa inyo sa enerhiya at intimacy na nararapat sa inyo. Marami pa kayong buhay sa hinaharap, mas maraming pag-ibig na ibibigay, mas maraming lakas sa loob ninyo kaysa sa inaakala ninyo. Huwag hayaang alisin iyan ng mga nakatagong sangkap. Bawiin ang inyong kalusugan, isang pagpili sa bawat pagkakataon. At tulad ng dati, narito ako upang gabayan kayo, dahil bawat lalaki ay karapat-dapat na maramdaman muli ang kanyang sarili. Manatiling malakas, manatiling matalas, at huwag kailanman tumigil sa pakikipaglaban para sa inyong sigla.